Okay, good morning. So, ito is ETH USDT 4-hour time frame to. So, paano ba ako nag-analyze ng market pag malapit yung chok sa pangalawang chok ulit. So, kasi ito valid na tong chok kasi na liquidate niya na tong pullback dito. So, chok na to. Kaya lang, yung pinapakita niya is siya, nagka-candle close lang siya. So, yung liquidity nito is nagko-continue lang siya sa pataas. So, possible, pag kinuha niya tong chok na to, let's say, gamanyan, nag-chok na siya dito, nag-chok pa ulit. Let's say, nakuha niya yung chok dito, diba? Tapos, nakuha niya rin yun. So, possible dito is trend reversal na ang analyzation ka dito. Paano magiging trend reversal? Kung, palitin natin. Kung itong, diba ito, one swing, tapos kung babagsak siya, let's say, bumagsak siya ng ganyan, let's say, pumasok ulit, then, pagka nagkaroon dito ng itong highest high nito, pag na-liquidate na yan, tapos bumagsak, dyan ko mako-consider na trend reversal na talaga siya. Dyan. Pag na pag na liquidate itong area na to, itong orange, yan. Pero kung hindi, let's say, gumanyan lang siya, then pumasok ulit, or ganyan ang under niya. So, possible, mag-create pa rin to ng panibagong chocolate. So, invalidated na to. Tapos, mag-create lang ulit ito ng panibagong chok. Maybe, dito na sa baba yan. Kasi kung tataas ulit siya, let's say, gumanyan nga siya, pero tumaas pa rin, liquidate pa rin talaga. Ano na talaga? Yun na yung magko-confirm na, doon pa lang mako-confirm na, mag-change, shift na siya ng trend. Ito kasi, 'di ba, pumasok ulit siya. So, invalidated or rejected siya doon. Rejected. Kaya lang, nung pangalawang swing niya is, yun nga, talagang gusto niya na talagang mag-uptrend. Ang ibig sabihin nun, ang ETH is going to uptrend na talaga pagka ganun. So, ito, invalidated na, sabi ko nga kanina. This is, taken na to. Kung matitaken niya, invalidated to. So, magiging chok na is dito na. Pataas na yung bilang. So, yun na. Dito ka na magsisimula. Halimbawa ito, magiging pullback na to. Let's say nangyari yun ha. Nangyari. Kung mangyayari yun, this will be your pullback. And then, pullback. Then, lock natin. This will be your pullback. And then, kung maliliquidate niya yan dyan, let's say, naliquidate si pullback, magiging chok yan. Tapos, paakyat na yung trend niya. Masusundan mo na siya. Paano siya i-trade? Yan. Kung mangyari to, tsaka lang to mangyayari, itong ganito, kung, yun nga, niliquidate na yung higher, ito. Kung alin yung swing na, let's say ito, diba, kinuha niya yung chok, tapos kinuha niya pa rin yun doon. Ano na to? Nagbabadya ng trend reversal, ibig sabihin, invalidated na yon, then possible dito na magiging chok, pataas na yung kung, sabi ko nga ulit, kung mangyayari lang yon, kung maliquidate tong area na to. Yan. Katulad nito, binigyan ko kayo ng scenario na hindi niya, balak niyang targetin yung liquidation, kaya lang hindi niya nagawa, so mahina. Kumbaga yung niya. Tapos ito, bumalik, pero kinuha niya pa rin talaga. That's the only time na mag-shift na siya ng trend. Okay? From, yan nga, downtrend sana to eh. Kaya lang, nakakita ako ng, teka, sabi ko mukhang mai-invalidate yung unang chok. So, trend reversal, na to? Trend reversal, ibig sabihin, this will be your chok na. Sabi ko nga kung maliquidate to. Pag hindi at rejected,
Diretso ang laban nito dito. Yes, pero I think sa ginagawa nito is trend reversal, I guess. Lakas nito kahapon, pinapanood ko to, mukhang mukhang kukunin niya talaga itong chok dito. So, wala tayong magagawa doon. Susundan natin kung ano yung gagawin. Yan. Ganun lang ako tumingin. Yan lang. Good morning sa lahat. Thank you.